Mga kapuso, nagbabalik po tayo mula dito sa NLEX Valenzuela exit northbound. Sa mga oras po ito, patuloy na bumubuhos ang katamtamang lakas ng ulan. Pero ang magandang balita po, itong iniulat natin kanina na tubig na umaabot na sa gitna, yung tumataas ulit ang tubig dito sa bahagi ito ng northbound lane, ay nawala na. Kaya naman dire-diretso na ang takbo ng mga sasakyan. Pero mga kapuso, lalo na yung mga motorista bibiyahe po dito ngayon, magdahan-dahan po muna tayo dahil mula sa aking kinatatayuan, may nakikita tayo mga potholes, mga malalaking lubak. Ilan na yung nakita nating halos tumalbog ang mga sasakyan pag nadadaan dyan na medyo may kabilisan dahil nga po yan sa nangyaring mga pagbaha nitong nakalipas na mga araw. Dito rin po sa northbound lane, wala na tayong nakikitang mga sasakyan, yung mga stalled vehicles, mga tumirik na sasakyan mula kaninang madaling araw o kagabi. At naitow na po lahat. Ang nakikita natin ngayon tinotow, ayan, lahat po yung mga nasa southbound lane na. Nagpapatuloy po ang mabigat na daloy ng trapiko sa southbound lane base sa latest na abiso ng North Luzon Expressway social media pages ay Marilao to Valenzuela pa rin po. Yung stretch na yan ng southbound ay mabigat pa rin po ang daloy ng trapiko. Pero nagpapatupad na po ng zipper lane, may counterflow na po. Ito nakikita natin, yung southbound ay kinuha ang isang lane ng northbound para mapadaanan ng mga sasakyan. At kaugnay pa rin po ng sitwasyon dito sa North Luzon Expressway, makakausap po natin Ginoong Robin Ignacio ng Traffic Operations Center ng North Luzon Expressway. Sir Robin, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Bukod po dito sa nakikita natin na southbound lane na mahabang stretch ng traffic from Marilao to Valenzuela, kumusta po ang sitwasyon sa kahabaan ng NLEX, sir? Opo, maliban po dyan, dito sa southbound po from May Kawayan na lang po ngayon, yung tail end po natin, May Kawayan area, hanggang Valenzuela. Other areas naman po ng NLEX ay fast moving po. Wala po tayong namomonitor na mabigat na pagdaloy ng traffic po natin. But all other areas, exits, okay na po. Nadadaanan naman. Apo, nadadaanan naman po. Diyan na lang po tayo may concern ngayon. Meron po tayong kulang-kulang na 4 kilometers po na slow-moving traffic dahil nga po 2 lanes pa lang po yung nadadaanan dito sa ilalim po ng Paso de Blas dito sa Valenzuela area dahil po dito sa clearing po na ginagawa po natin dun sa mga naapektuhan ng mga sasakyan kagabi. Oho, nakita nga ho natin hanggang ngayon, from where I stand, may mga nakaparada pa po mga sasakyan. Sir, ilan po yung nai-report ng mga nagtirikang sasakyan mula kagabi? Opo, yun pong exact number, wala pa ako athan, pero umaabot na po na mahigit 30 po yung nare-report po sa atin na naapektuhan po kagabi. At maging yung pong mga motorista din po kagabi talagang ang ginawa po namin ay nagpaabot na lang po sa iba ng mga ang makakain na tinapay at saka tubig. Pero talagang sa dami po ay hindi po natin sila lahat na naabutan ng pagkain. Oho. Sir, yung nangyari hong pagbaha kagabi, kwento nga ho paano ba nangyari ito? May iba kasi nagsabi sana hindi na pinapasok yung iba mga sasakyan sa mga exit para hindi na sila na stranded dito ng ilang oras. Paano ho ba? Mabilis ho ba yung naging pagtaas ng tubig dito sa inyo? Opo, actually ang kahabaan ng index nadadaanan naman po yan maghapon. Nagkaroon lang po ng konting panding ng bandang early afternoon po dyan sa area ng Valenzuela. Tapos una po nagkaroon ng mas malalim na pagbaha dito sa Balintawak Cloverleaf. Tayo po ay magbabalik para sa karagdagang update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.